dun sa value added tax. Madalas itong nakikita sa inyong resibo. Tama, meron tayong binabayarang tax. So, halos lahat naman tayo, halos lahat ng trabaho, lahat ng binibili natin ay merong tax. Na saan napupunta ang tax? Para saan ginagamit ang tax? Ginagamit ang tax for internal revenue. O sa madaling salita, kaban ng bayan. Pag sinabi kasi kaban ng bayan, ito yung ginagamit para pondohan yung mga pangangailangan tulad ng pagpapasahod sa mga teacher, sa mga government employees, sa paggawa ng kalsada, mga benepisyo. Yan yung pinanggagalingan ng tax. Hindi rin pwede kasi na ang bansa ay walang tax dahil hindi uunlad ang bansa natin. Hindi matutugunan yung mga pangangailangan dahil sa tax nagkakaroon tayo ng mga libreng gamot, mga benepisyo ng mga senior, libreng pagpapa-hospital. Yun nga lang, ang problema ngayon is nagiging ninanakaw sa atin yung tax na dapat sa atin na mga iilan tulad ng flood control. Alam niyo naman na yung issue ng flood control na yan na hindi mamatay-matay. Ewan ko. At saka mga confidential funds. Yun ang example. So, dako na tayo dito sa topic. Ano ba tong VAT na tinatawag nila? Itong value added tax is a consumption tax. Sa consumption tax ito. Added to selling prices of goods and services. Saan dinadagdag tong value added tax? Doon sa mga binibili natin sa mga grocery and yung mga services na ginagamit natin. Meron yung VAT. In Philippines, the standard VAT, tandaan nyo isasama ko to sa exam. The standard rate is 12%. 12%. So, the formula for VAT, para malaman yung VAT ng presyo, is VAT is equal to selling price times VAT rate. Okay. Pero usually, VAT rate is equivalent to 12%. Example, a laptop cost 30,000 before VAT. Pag before VAT, ibig sabihin doon sa 30,000 na yan, nandyan yung VAT. So, 30,000 times 0.12 is 3,600. So, the value of VAT is 3,600. Now, finding the total price including VAT. Okay. Ay before VAT. Pag sinabi kasi parang before VAT, ito yung presyo, wala pa yung VAT. Wala pa. Idadagdag mo pa lang. So, yung VAT ng 30,000 is 3,600. Ngayon, para malaman natin yung total price including the VAT, kailangan nating i-add si 30,000 at yung nakuha nating 3,600. Kaya selling price is 30,000 tapos yung VAT na 3,600. So 30,000 plus 3,600 is 33,600. Including VAT, yan ang babayaran mo sa TV. Laptop. Okay. Finding the VAT exclusive price if the price already includes the VAT. VAT exclusive price, VAT exclusive price, yung walang VAT. Ang gagawin lang natin, yung VAT inclusive na price, i-divide lang natin siya sa 1.12. Sir, saan nakuha tong 1.12? Okay, wait lang. Si 1.12 kasi, 100% or 1.00, yan yung original price. Siyempre, pag dinagdag mo si 0.12, yan na yung VAT. Kaya, 1.00 plus 0.12
is equal to 1.12. Divide yan ha. Divide. Okay. Example. A television costs 22,000 including VAT. Pag intindihin natin yung tanong, including VAT. So, sa 22,000 na yan, kasama ba ang VAT? Oo, kasi including VAT nga, di ba? So, gusto nating malaman kung magkano yung presyo niya na hindi kasama yung VAT. So, VAT exclusive price is 22,400 divided by 1.12. The answer here is 20,000. Kung walang VAT, 20,000 lang yung babayaran. Then, magkano naman yung VAT amount? So, 22,400 kasi including VAT, tapos minus VAT exclusive price. Ang VAT amount is 2,400. Yun yung buwis. Okay. Try natin tong combining inflation and VAT. Okay. Depende, si inflation rate nagbabago-bago. Si VAT rate depende sa bansa. Pero kung sa Philippine context tayo, 12% lang yon. Combining inflation VAT, a refrigerator costs 20,000 pesos. Inflation is 10%, VAT is 12%. So, ang una mo na lang kukumpitin is yung inflation. Kasi ang VAT, dinadagdag lang siya dun sa original price. Pero syempre, inflation rate muna ang inuna. Kapag nakakita kayo ng formula na inflation at saka VAT na magkasama, mas mauuna si inflation kaysa kay VAT. Tandaan nyo, kung hindi nyo matandaan yan, kung sino unahin, check nyo yung mga letter. Sino bang mas mauna sa kanila? I or V? Syempre, yung I na inflation. Okay. New price is 20,000 times 1.10. Sir, bakit 1.10? 1 para sa original price, tapos yung 0.10, yan yung inflation rate. Kasi 'di ba, 20,000 times, wait lang. 'Di ba? 20,000 times 1 plus 0.10. So 1.10 yan. Pag multiply mo, that is 22,000 pesos. Now, syempre, alam mo na yung new price. Computing mo na yung VAT. So, ang gagamitin mo yung 22,000. Yan. Yung 22,000 na yan, i-times mo sa 0.12. Ang VAT is 2,640. And find the total cost. Yung last cost, yung 2,640, dadagdag mo sa 22,000. Kaya total cost niya is 24,640. So, from 20,000, naging 24,640.